Pag-usapan natin ngayon ang reaksyon ni Speaker Martin Romualdez sa sangkaterbang batikos na inaani niya nang dahil sa kanyang mga ayuda programs, specifically yung AKAP, ayuda lang sa kapos sakita program. Okay? So, napaka-controversial po itong AKAP na ito. Mula pa last year, singit-singit lang, 26 billion last year. Ngayon, 39 billion. For next year pala, 39 billion. Tinanggal ni Senator Amy. Mamaya, naibalik na naman. So, mabuti talaga yung nag-iingay po tayo sa batikos na natatanggap ng Speaker of the House. Napilitan siyang nagpaliwanag. Ito, may post ang ABS-CBN. Nagpapaliwanag ang Speaker of the House. So, basahin natin. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag kung katanggap-tanggap ba. Ito, ABS-CBN News. 51% ng shares ng ABS-CBN is pag-aari ng Romualdez. Kaya, iba talaga kung sa'yo ang mainstream media eh. Mabuti na lang at may social media. Ito, binigyan diin ni Speaker Martin Romualdez ang kahalagaan na mabigyan ng ayuda ang mga kapuspalad. Okay, no problem with ayuda. Bakit hindi? Yung nung pandemic, di ba ayuda? Ang laking tulong ng ayuda nung pandemic. Panahon pa ni PGMA, if I'm not mistaken, nandyan na yung ayuda, yung 4-piece. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin yung 4-piece. Kaya lang, tinapyasan ngayon. I'm not sure kung 30 billion ba o 50 billion ang tinapyas. Binawasan ang 4-piece na bundok. Anong in-increase? Yung AKAP. Okay. Ito, sabi ng paliwanag ng ABS-CBN and of course, si Speaker Martin Romualdez. Umani ng batikos kamakailan ang ayuda para sa kapos ang kita program ng DSWD dahil ayon sa ilang kritiko ay gagamitin lang umano ito para sa pamumulitika. So ito yung quoted na statement ni Speaker Romualdez. Pakinggan natin ha. Sabi niya, this House, yung Kamara, will also stand firm in defending the provision of ayuda for the people. To those who doubted the importance of social safety nets, let this be a reminder. Ayuda is not charity. It is justice. Wow! Ang galing! Palakpak! It's not charity, it's justice. Depende kung mag-ayuda ka out from your heart dahil talagang gusto mong tulungan ang nangangailangan. Yes, that is justice. Kung mag-ayuda ka na ang talagang tinutulungan mo yung kawawang-kawawa, yes, it is justice. Actually, may maalala kong verse sa Bible tungkol niyan, yung tumulong ka sa nangangailangan na Deuteronomy chapter 15 verse 11. Sabi ng Panginoon, there will always be poor people in the land. That's why I command you, sabi niya sa mga Israelites, to be generous to your brothers, to the poor, to the needy. Gusto ng Panginoon na tulungan natin yung nangangailangan. Yes! Ayuda is justice, but depende sa motibo. Sa talagang nangangailangan, kailan
Yung akap, kini-question, ang daming kini-question eh. Kasi yung mga not so poor kuno. Meron naman tayong IX, meron na tayong 4Ps. Tuloy-tuloy yun. Yung IX kasi, panahon ng pandemic, ang laking tulong nun. 4Ps, ang tagal na. Yun ang sustentuhan. Bakit biglang nagkaroon ng akap? Ang akap, yun na, yung kritiko. Ako, isa sa mga naniniwala na gagamitin yan sa politika. Paniwala ko lang yun. Yun na yung masama. Hindi na yung justice. Dahil nagbibigay ka ng ayuda sa mga taong hindi naman talagang nangangailangan, tapos may personal kang agenda. It's not justice anymore. Okay. Yun, nag-privilege speech ata si Senator Bato. At yun, criticize niya yung ayuda, yung akap. Sino pa? Si Senator Amy. Yan ang bukang bibig niya. Akap, akap, akap na yan. Sino pa? Si Vice President Sara Duterte. Sabi niya, ginawa ng legal. Naging legal na ang vote buying, sabi ni VP Sara. In what way? Ayuda, yung akap. Ano sabi ng DSWD Secretary Gatchalian? Hindi daw napopolitika ang akap. DSWD daw namamahala. DSWD na every time magbigay ng akap, nandyan ang mga kongresista, nandyan si Speaker Martin Romualdez. Yun nga ang vlog ni Professor Shelo Magno na napanood ko. Nagkakaroon daw ng SM Mall Tour si Speaker Martin Romualdez. Mall. Anong ginagawa sa mall? SM. Nagbibigay ng akap sa mga beneficiaries. So, anong sabi ni Professor Shelo Magno? Nagtanong siya, campaign funds ba ni Speaker Martin Romualdez ang akap? Ano sa tingin nyo? Okay, magbasa tayo ng mga comments. Orlando E. De Leon, si General De Leon ito. Sabi niya, what justice are you talking about, Mr. Martin Luther? Bahala na kayo kung anong spelling yung Martin Luther, ha? Luther King, Luther. Is it justice to rob the poor of their dignity? Is it justice to filch from taxpayers' money for your political ends? Tanong, mga tanong, puros tanong ito, ha. Why don't you create jobs instead if you really want justice? Is feeding them for a day justice to you? We know a crook when we see one. Oh, medyo masama na itong dagdag niya, hindi ko na lang basahin. Jigs Ababon, sabi niya, ayuda should also be given to the middle class to give justice to the taxes that they are paying. Middle class, yung mga may trabaho. Yan, automatic yan, bayad ng buwis. So where is justice? Kasi ang nakakatanggap yung mga tamad. Yung kakampi lang sa politika. Melinda Forota, ano sabi niya? Itsura pa lang nito, di mapapagkatiwalaan. May nabasa ako dito na barangay official. Sino na ba yun? Ito, Cherry de la Cruz. Ang ganda yung sabi niya. Turuan natin mangisda ang mga tao. Hindi yung dumidepende sa ayuda. In fact, kawawa ang mga worker who work hard para ibigay sa mga tao. Hindi sila kasama pag-release ng ayuda na sana mayroon din sila. Sa ngayon, madaming tao wala ng perseverance para magtrabaho. Umaasa na lang gobyerno kaya dumadaming tamad na sa tao. Dumarami tamad na tao. Nasaan ang equality? Ito nga.
nagiging ayuda nation na tayo. Nagpro-produce tayo ng maraming tamad. Tingnan ko yung may barangay official ako, sabi niya eh. Wala na, hindi ko na Kasi sabi ng barangay official, now I know na talagang pang politika itong nakukurap pati mga barangay officials dahil sa ayuda na yan, yung nabasa ko kanina. So, agree ba kayo yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez na ayuda is not charity, it is justice?